Excuse ma'am, approve na po yung floor plan. Oh, bakit mo pinirmahan ng approval? Sabi ko, ipasign mo doon sa president. Hindi ko sinabi sa'yo na pirmahan mo. Uy mga bishi, nakita nyo ba yung bagong hire na empleyado natin? Ang pangit! Oo nga, yung parang tipong mapagkakamalan mong shoplifter. Ay, talaga mabas na pa kung judgmental. Ay nako, sa mukha pa lang at pananamit niya, alam ko na yung pagkatao niyan. Hello mga ma'am, pwede pong makiupo kasi magla-lunch na rin ako. Tapos na ba kayo mga bes? Tara na, at baka madugutan pa tayo dito. Sige na nga, tara na. Aray. Uy mga besh, napansin niyo ba yung bagong empleyado natin? Palipat-lipat ng department. Bakit ano naman napansin nyo? Mga marites talaga kayo. Ano ka ba? Parati ka na lang nakontra. Totoo naman yung sinasabi niya. Pansinin niyo yung unang linggo niya dito, nasa admin department siya. Tapos, halos 2 linggo nakalipas, binato na naman siya sa sales department. Pinagtabuyan na naman siya sa sales department. Napunta na naman siya sa accounting department. Isa lang ang ibig sabihin yan, mga busy. Mahina ang utak nun. Pag yan napunta sa department natin, graduhan ko yan ng 0. Para sa susunod na bagsak niya, sa CR na siya maglilinis. Bes, ako na nagmamarites sa inyo. Yung bagong empleyado kasi, kaya naiinisan nyo, nasa department na natin. Malamang, sinuka na naman yan doon sa accounting department. Oo nga, wala kasing utak. Uy, Ay, ma'am. dito ka na pala sa department namin. Yes ma'am. Uy, gumawa ka ng floor plan na para sa gagawin nating event. Pagkatapos ibigay mo sa akin para ma-double check ko bago ipasign doon sa president. Galingan mo para hindi sa basurahan ang bagsak ng papel mo. Excuse ma'am, ito na po yung floor plan na pinagawa mo sa akin. Tapos na po siya. Akin na. Double check ko muna bago ko ipa-check doon sa president. Aba, magaling ka or baka nakachamba ka lang. O sige, balik mo dyan sa folder at ipa-sign mo na doon sa president. Ma'am, excuse ma'am, approve na po yung floor plan. Okay na po siya, signed na po siya ng president. Oh, bakit mo pinirmahan ng approval? Ang sabi ko, ipasign mo doon sa president. Hindi ko sinabi sa'yo na pirmahan mo. Miss Ann, effective na po kasi ngayong araw ang turnover ko bilang bagong president sa kumpanyang ito. Ako ang papalit sa magre-retire niyong president na si Mr. Garcia. Agoy! Ang laki ng nagawa akong pagkakamali. Patawad po, Ma'am President. Miss Ann, hindi naman kita tatanggalin sa kumpanya, pero magpahinga ka muna. At magre-training ka dahil meron kang attitude problem. Diretsuhin na kita. Gusto ko nang makipaghiwalay sa'yo. Pero bakit? Ginampanan ko naman ang tungkulin ko bilang asawa mo. Ginampanan mo nga ang tungkulin mo bilang asawa ko. Pero hindi pa sapat yun. 1 taon nang nakaraan, buhat nang tayo'y kinasal. Pero hanggang ngayon, hindi mo pa rin ako mabigyan ng anak. Palagay ko, sapat na yung 1 taon sa paghihintay na magkaanak tayo. Pero wala pa rin. Kaya ngayon mismo, alis na ako. Lovely, ikaw na ba yan? Dong, kamusta ka na? Dito, okay lang ako. At gwardiya pala ako dito sa mall na to. Ang ganda mo pa rin. Hindi ka pa rin nagbabago. Naalala ko tuloy ang unang araw nating pagkikita. Ikaw naman, gwapo ka pa rin naman. Siya nga pala, anak mo ito? Oo, anak ko siya sa bago kong asawa. At may isa pa nga dito sa tiyan ko eh. Ikaw, sigurado ako, nakaraming anak ka na rin sa bago mong misis. Wala kaming anak. Paano kasi, hindi rin siya magkaanak. Balak ko nga ipa-check up yung misis ko eh. Palagay ko Dong, ikaw ang kailangan magpa-check up. Siya, sige, paalam na sa'yo. Tara na nga anak. Parang may ibig sabihin ang sinabi ni Lovely. Hindi kaya ako ang hindi magkaanak.